Isang magandang araw po sa ating lahat. It's another wonderful Sunday to talk about God and how good He is. Napaka-importante po na maintindihan natin na ang Panginoon gusto niyo pong maging makabuluhan at mabunga ang ating buhay. Kaya nga po napaka-importante sa Panginoon kung paano tayo magiging fruitful. So sa buong month ng November, pag-uusapan po natin the fruitful Christian life. And I pray na maging makapangyarihan, makabuluhan ang ating pag-uusapan sa mga susunod na linggo, paumpisa sa araw na ito, upang maranasan natin ano nga ba ang ibig sabihin ng fruitful Christian life from the perspective of God. So, ang pag-uusapan po natin sa linggong ito is bearing fruit for God. What does it mean to be fruitful? So, ang Panginoon po gusto niyang maging malago tayo, mabunga, ayon sa kalooban niya, para hindi lamang tayo maging magandang ehemplo para sa mga tao sa kapaligiran natin, kung hindi maranasan po natin ang pagiging mabunga ayon sa kalooban ng Panginoon. Gusto ko pong bigyan ng emphasis ang pag-uusapan natin ngayon. So sa John 15 verse 5 from the Amplified Version, kung maaari po kayong tumayo with me while you are, enjoying this opportunity, sige po, tumayo po kayo. Babasahin po natin siya. Sabi po dyan, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me, that is, cut off from vital union with me, you can do nothing. Grabe po ang sinasabi ng Panginoon diyan. So, ang pagiging mabunga po, wala pong kinalaman ang ating sariling kakayahan, sariling talino o sariling nating yaman. Ang pagiging mabunga ay mula sa relasyon sa Panginoon. Kaya napaka-importante na maunawan natin na ang source ng fruitfulness ay si Jesus. Siya yung vine, tayo yung branches. So, kailangan pong makakonect tayo doon sa vine. Dahil tayo yung branches at dadaloy ang nutrients, dadaloy yung kasaganahan ng vine para ang mga branches ay mamunga. Napakaganda po ng illustration ni Lord Jesus dito dahil ito po ay vivid sa imagination ng mga tao because they are used to understanding yung vineyard o yung vine, yung function ng isang vine dresser. Nakita niya anong ibig sabihin ng vine. So sinasabi po ng Panginoon dyan, gusto mo maging mabunga? Ayon sa kalooban ko, gusto mo maging makabuluhan ang buhay mo. Gusto mo maging flourishing ang iyong mga relationships, kailangan ikaw ay konektado sa akin. Dahil kapag ikaw ay nalayo sa akin, you will bear no fruit. You can do nothing. So wag po tayong mahibang o maisip natin na kailangan gumawa tayo ng mga bagay-bagay para mamunga tayo. Hindi po totoo yun. Ang pamumunga ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng grasya niya dahil konektado tayo sa Kanya. At ang resulta nito ay ang magsasabi kung tayo ay mabunga ayon sa kalooban ng Panginoon. So anong kailangan natin gawin? Magpasakop sa Kanya at dadaloy sa atin. Di ba? Nakakonect tayo sa vine. We are the branches. Dadaloy ang kabutihan, katalinuhan, katuwiran, kasaganahan, kagalakan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nangyayari tuloy sa atin, kaya tayo nagiging mabunga ayon sa kalooban ng Panginoon kasi tayo ay nakakonekta sa Kanya at nagpapasakop. So kapatid, huwag mong kakalimutan. Kaibigan, huwag natin aalisin ang katotohanan ito sa ating isipan. Kung tayo ay malayo sa Panginoon, we cannot do anything. Pero kung tayo ay nananatili sa Kanya at nananatili sa Kanyang salita, tayo ay mamumunga ng hindi nating inaasahan, tayo ay lalago ayon sa kalooban ng Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na mapag-usapan namin ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay na punong-puno ng matataba at makapangyarihang bunga. Nakakamangha, Panginoon, ang iyong salita. Nakakamangha ang iyong pag-ibig dahil nilatag mo na, Panginoon, ang solusyon sa aming tanong kung paano kami magiging mabunga. Ito ay dapat mangyayari sa pamamagitan ng aming connection sa iyo. If we remain in you and your words remain in us, what will happen is we will bear much fruit.
at ang napakasarap ng isang buhay na punong-puno ng bunga ayon sa kalooban mo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, pagpatuloy po natin ang ating pag-uusap dahil napakarami pa po tayong pag-uusapan going forward, and this is very, very important from our perspective to talk about this thing. So, two key points sa araw na ito: fruitfulness as evidence of transformation, at pangalawa po, purpose and productivity in the kingdom. So napaka-importante po na maunawaan natin may ebidensya ang pamumunga ayon sa kalooban ng Panginoon. So kayo po ba ay nakakita na ng ano, no? Ako naalala ko po nung bata ako, ang hilig namin pumunta doon sa ano, sa farm area ng tita ko kasi nakabila po siya ng magandang ano, no, magandang farm, at primarily yung farm po na yon, mangga. Mangga po yung ano, yung primary product. And so pag summertime, normally ito yung chance na ano, maka-join kami sa harvest kasi yun yung time ng harvest. So aliw na aliw po kasi kami doon sa aking ano 'no, sa aming, tita kasi hindi po siya pumapayag na ikalburo yung mga ano, mga mangga na hilaw pa. So, gusto niya yung natural way na nara-ripen siya. And iba po kasi yung lasa ng kinalburo sa mga nakakaalam sa ano dito, mango farming, 'di ba? Kasi pilit siya, eh, mukha siyang matamis pero maasim siya. So, gano'n din po sa Panginoon. Importante na tayo kung ano ang itsura natin sa labas, yun din tayo sa loob. At kung ano tayo sa loob, ganun din tayo sa labas. Ang pamumunga po ay ayon sa Panginoon, magiging kaaya-aya po tayo bilang bunga sa ating mga kakilala, sa mga nakapalibot sa ating mga tao. Ika nga, kung tayo ay mangga na matamis, matamis po talaga tayo dapat. At anong ibig sabihin nito? Nagdadala tayo ng ligaya doon sa mga tao na kumukonsumo sa bunga ng ating buhay. Ganun po yun. So natutuwa sila sa ating companionship, natutuwa sila kapag nagkakaroon ng interaction tayo with them. Madali sa kanilang magbigay ng serbisyo sa atin kasi totoo tayo. At alam nila na tayo ay masarap kasama dahil nga doon sa pinapakita nating pamumuhay. Hindi tayo dumadakdak, mas nakikita nila sa ating kilos. So yung bunga natin, ayon sa kalooban ng Panginoon, may ebidensya. So yun po yung isang bagay na napaka-importante. Tutuloy ko po yung ano, no, yung pag-uusap natin tungkol doon sa farm ng aking tita. Ah, sa mga susunod na mga discussion points natin today. So, fruitfulness as evidence of transformation. Sabi po ni King David sa Psalm 1, 1 to 3 NIV version. Again, kung maaari po kayong tumayo with me, let's stand up together so that we may be able to read the word of God according to His will. Sabi po ito, pinagpala, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. And may the Lord add blessing, power, and majesty to the reading of His mighty, mighty word. So, balik po tayo doon sa mango farm ng aking tita. So, meron po talagang mga puno ang aking tita. Nakakaiba po talaga yung bunga niya. Dahil nga po malapit siya sa water source. Kasi po yung farm ng aking tiyahin, meron po siyang parang stream na yung tubig po galing sa bundok, sa bumababa yung tubig. At yung mga puno na malapit po talaga doon sa stream, mas malago po talaga sila at mas maganda yung kanilang bunga at hindi nalalaglag yung bunga. Kailangan mo siyang pitasin para makuha mo siya. So, ang tita ko po kasi meron siyang binibenta na mga mangga na talaga nga namang high-end. So, ang ginagawa niya, binabalot niya ng, hindi ko malaman kung plastic ba yun o net, yung mga hilaw na mangga na naandun pa sa puno at inaantay niya na maging ripe. Alam po kasi ng isang farmer kung kailan dapat kunin ang bunga, kung ano yung bunga na maganda. Malayo pa lang, tinitignan pa lang niya.
Alam niya kaagad. So, ganun din po syempre yung mga tao sa kapaligiran natin. Alam kaagad nila kung tayo ay genuine. Alam kaagad ng mga tao sa ating kapaligiran na malago tayo kasi nga po, ang ganda ng imagery na sinabi ng Panginoon. Pinagpala ang isang tao na malayo sa taong mga makakasalanan. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dyan. Isa pong bunga ng ating relasyon sa Panginoon ay lumalayo po tayo sa mga ginagawa ng mga taong makasalanan. Yung mga taong mareklamo, yung mga taong maangas, yung mga tao na kung ano-ano ang ginagawa araw-araw na hindi maayos. Mga chismoso, mga chismosa, mga sugarol, mga bulagsak sa kayamanan, mga adulterous o mga fornicators. So, ang isang tao na siya ay pinagpala at nakakonekta sa Panginoon, umiiwas sa mga aktibidades na sila ay makokompromiso. So wala sila talagang kaibigan na ganito ang kanilang pamumuhay. When I say kaibigan, ibig sabihin yung talagang nakakaniig nila, yung talagang they exchange their lives and experiences with these people. So ito po yung sinasabi kong connection dun sa mga taong ito. So they are not connected, ang mga taong mabunga ayon sa kalooban ng Panginoon, they are not connected with the activities of these sinners. So, hindi sila nakikisama doon sa pagiging makasalanan, pagiging mocker, yung pagiging, ano, no, pagiging, let's say, gambler, o pagiging sinungaling, pagiging reklamador. So, baring kaibigan pa rin nila in a way or kamag-anak pa rin nila at mahal pa rin nila ito. Kasi yun po yung isang trait ng isang taong mabunga sa Panginoon. So, ang ginagawa po niyan is they hate the activity but they love the person. So, alam nila kung kailan sila dapat umatras, o hindi natin dapat pag-usapan, iiwasan nila yung mga ganong activities at alam din nila kung kailan nila kailangan tulungan itong mga kaibigan nila na makasalanan, na may mga bisyo, hindi maganda ang pamumuhay. So, balik po tayo ngayon dyan. Sasabi sa verse 2 pa kasi is who delights in the word of the Lord. So, ano yung delight? Ibig sabihin, excited siya. Ah, gusto niyang basahin yung salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan, meditates on His law day and night. Ang meditation po sa mga Israelites, hindi po yan yung babasahin mo sa utak mo lamang, tapos iisipin mo kung ano yung laman. Hindi, sinusuri nila. At kadalasan, kapag inuulit-ulit po nila yung scriptures, binabasa nila out loud, paulit-ulit, hanggat sa ito ay manahan sa kanilang puso. At dahil ang laman ng puso at isipan nila ay yung salita ng Diyos, ito po yung lumalabas sa bibig nila. Kaya nga po ang isang Kristiyanong mabunga, maririnig niyo po sa kanyang pananalita. Hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na ipamalita ang ebanghelyo. Hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na itaas at bigyan ng gloria si Heso Kristo. Dahil alam niya siya yung dahilan kung bakit mabunga siya. Hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na mahalin yung mga tao sa kapaligiran niya kahit siya ay sinusumpa, kinukutsa, pinag-uusapan ng masama. Kasi sabi ng Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. So itong mga taong ito, wala silang sama ng loob sa mga tao sa kapaligiran na to kasi nga naman ang puso nila ay naka-align sa salita ng Diyos. At anong sinasabi ng scriptures according to Psalm chapter 1? Ang mga taong ito ay mamumunga ayon sa panahon na kailangan silang mamunga. So pag tinignan po natin ang bunga ng Espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, ito po ay isang bunga sa isang tao. So, ibig sabihin lahat ng mga bagay na yan, namumunga sa isang tao na nakaangkla sa Panginoon, malayo sa aktibidades ng mga kasalanan, hindi siya nakiki-dip, diba? Hindi siya naging part of, at siya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ganyan po siya. Ano rin nangyayari? Whatever they do, prospers. So, wag po kayong magtaka na yung prosperity, when we say prosperity, hindi lamang po ito sa pera tsaka sa ano ha, sa assets. Kasi yun po yung kadalasan narrow definition ng mga tao about prosperity. Kailangan may pera ka, may kotse ka. Hindi po yun. Ang sinasabing prosperity po rito na ginagawa ng mga taong ito ay holistic. Sila ay prosperous spiritually, relationally, emotionally, intellectually,
physically, materially, and financially. So kitang-kita mo agad sa kanila paano sila humawak ng yaman, kita mo sa kanila na strong sila, emotionally intelligent sila, resilient sila, hindi sila basta-basta mabubuwag. At ang maganda po nito, sa lahat ng ginagawa nila, the reason why it prospers, it is because of God. Dahil kay Jesus. So ano po yung mga prosperity na maaring makikita natin sa kanila? Iniingatan po nila ang kanilang katawan. They exercise, they eat correctly. Kasi ayaw nilang mamatay sa diabetes, sa complications, sa pneumonia, ang dami-daming tubo na nakasaksak sa katawan mo, 'di ba? Dati ang sigla-sigla mo bago ka mamatay, mukha ka ng tuyot na ewan, 'di ba? Para ka ng driftwood after being, a very nice, let's say, tree or wood. So yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga po hindi talaga um, makabuluhan na mamuhay na malayo sa Diyos. Hindi po makabuluhan na wag manalangin. Hindi po totoo na pag-aaksaya ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung napupuno sa atin kaya tayo ay namumunga. At ang ginagawa natin ay nagpo-prosper o nagiging matagumpay dahil tayo ay nakaangkla sa Panginoon. Maayos yung relasyon natin sa ating anak. Maayos yung relasyon natin sa ating asawa. Di po ba? Hindi tayo nadadala ng angkus. Matibay tayo pagdating sa mga pagsubok o sa disiplina ng Panginoon. So kitang-kita kagad nila na itsura pa lang natin, ibang-iba na po ang ating mukha. Dahil nga naman po sa kapangyarihan ng Panginoon, namumunga po ang ligaya, ang kagalakan sa ating buhay. Gusto ko lang idagdag, sinasabi nga po pala sa verse 3, their leaf does not wither. So, hindi natutuyo yung leaf. So, nakikita sa muka na masaya, nakikita sa katawan na malakas, di ba? Nakakabuhat sila ng dapat nilang buhatin, nakakapunta sila sa lugar na dapat nilang puntahan, at kung sila ay magbabakasyon, they enjoy the moment. Wala sila sa wheelchair, hindi sila iika-ika, di ba? At syempre, dahil maayos ang kanilang pagkain, yung kinakain po nila kasi iniingatan nila para maging masigla sila, hindi sila kakain ng napakaraming taba, hindi sila addict sa pares, hindi sila kumakain ng 12 extra rice sa mang inasal, kakain lang sila ng sapat, yung tama lang, hindi yung parang gahaman ka na halos mabilaukan ka na sa kinakain mo, ayaw mo pang tumigil. Kasi alam nila kung paano nila dapat alagaan ang kanilang katawan. Nagbabasa sila para sila ay lumago sa talino, sa karunungan. Hindi mo sila makikita sa kapitbahay na nakikipagkwentuhan. Hindi mo sila nakikita nag-aaksaya ng panahon sa social media or whatever platform that might be. Unless of course na itong mga taong ito ay content creators like myself. And so makikita po natin na ibang-iba yung pamumuhay nila. Ibang-iba yung pananaw nila. Ang maaring tingin natin na mahirap para sa atin, tingin nila pagkakataon to, opportunity to actually grow. So, these are the people who are really, really different in terms of how they govern their lives. At syempre, makikita mo sa bunga ng mga taong ito, they love to help people. They love to help people. And this is one of the key questions na gusto kong itanong sa inyo today. Ayan, kasi importante po ito. Ano nga bang ebidensya na tayo ay nagbago na sa ating buhay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na namumungang individual ayon sa kalooban ng Panginoon. And of course, may dahilan, may purpose at may productivity in the kingdom of God. Importante po na hindi aksidente naunawaan natin na hindi tayo aksidente rito. May purpose ang Panginoon sa atin. May intent siya kung bakit tayo nabuhay sa panahon na ito. Katulad ko po, no, nabuhay ako noong 1973. And this is very important na dapat natin maunawaan. So basahin po natin, sabay-sabay ang Matthew 7, verse 15 to 20, Amplified Version. If you can stand up with me, that will be great. Sabi po rito, beware of the false prophets, teachers, who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly are ravenous wolves. By their fruit you will recognize them. That is, by their contrived doctrine and self-focus. Do people pick grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so, every healthy tree bears good fruit, but the unhealthy tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.
Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruit you will recognize them as false prophets. Ayan. So, importante po na makikita natin, ano nga ba yung purpose ng isang nagtuturo, isang teacher. Di po ba? Kaya nga importante po na tayo ay dapat maingat kung sino yung pinapakinggan natin. Kasi nga po, marami po talaga mga taong tamad. Dahil hindi po sila nakaangkla sa Panginoon na nangyayari sa kanila. Lunok lang sila ng lunok kung ano yung sinasabi ng mga taong namumuno sa kanila. Hindi nila sinusuri yung sinasabi sa kanila dahil hindi ganun kalalim ang kanilang connection sa Panginoon. So ano sinasabi ng Panginoon dito? Kung tayo ay malapit sa Kanya, alam natin kung ano ang dahilan kung bakit tayo buhay. We know our purpose. At makikita sa ating ebidensya ng ating fruitfulness yung productivity natin. Now, napaka-importante po dito na ingatan natin ang mga taong pinapainggan natin. Yes, sina-challenge ko po kayo. Kung meron po kayong narinig sa akin, suriin niyo po siya. Mag-research po tayo. Alamin po natin. Baka mamaya niloloko ko na pala kayo, hindi niyo pa alam. So napaka-importante, parte ng pamumunga natin bilang Kristiyano ay alam natin ang tama. And that's part of productivity. Dahil alam natin yung purpose natin, iniingatan natin ang ating tainga, ang ating isipan, ang ating puso, kung ano yung sinasaksak natin dyan. Kasi marami po talaga mga false teachers, mga false prophets. Marami po magsasabi sa inyo na ang buhay Kristiyano ay bed of roses. Magbigay ka ng ikapumo o handog. Yan ang tinuturo kadalasan. Bigyan mo ng bigyan. Ito mga to, pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi po yun ang totoo. Nakalagay po sa Biblia na ang Panginoon, pag mahal tayo, didisiplinahin tayo. At pag tayo ay nagpasakop sa Kanya, nalaman natin ang purpose natin, nalaman natin ang predestination natin, ang susunod dyan, trials, testings, and persecution. Dahil parte po yan ng pagkapalago natin bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung magpapatibay sa atin bilang anak niya. Kaya ano po yung nangyari? We bear fruit. Ano ang fruit na pinakamagandang binibear natin? Disipulo. Mga disciples across our path. Nakasama natin sila sa journey ng purpose and productivity according to the fruitfulness of a believer's life. Bakit po? Kasi sabi po ng Panginoon yan, yun ang huling utos na kanyang binitawan bago siya umakyat sa langit. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teach them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you at the very end of the age. So, kung meron po tayong isang magandang prutas na dapat natin pinagtutuunan ng pansin at nauunawaan natin na napaka-importante ito po ay magdisipulo ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng ebidensya ng ating turo, ebidensya ng ating buhay, ebidensya po ng ating bunga. Siyempre, hindi po lahat ng mga disipulo natin magiging matino. Katulad po ng nangyari kay Judas, di ba? Binitray niya si Jesus Christ. Pero doon sa mga namumunga at nakaangkla sa salita ng Diyos, nagpapasakop sa Panginoon, makikita po ng mga tao sa ating kapaligiran ang resulta ng tamang pagdidisipulo. Kaya po napaganda. One of the greatest things that I am proud of is my children because I really did my best according to the scriptures kung paano sila palakihin. And of course, that's my biological children first and foremost because they are with me. Lalo ng mga bata pa sila 24/7 almost. Except of course nung nasa school sila o nasa trabaho na sila and they're working, di ba? So that's something that is very, very important to me. So ano ang prutas mo bilang anak ng Diyos? Ano ang maaari mong ipakitang ebidensya na ikaw ay namumunga? Ikaw ba ay nakakonect sa vine? Ikaw ba ay parang tree planted by streams of water? Ang bunga mo ba ay tamang doktrina, tamang pamumuhay, katotohanan na ayon sa Biblia? Dahil iingatan po natin ang mga taong nagsisinungaling para tayo ay mailayo sa salita ng Diyos. Bago ko po kayo bitawan, ang isa pong masakit na nangyari sa akin noon pa man, makita ko po yung mga inalagaan ko mga disipulo, malin lang ng mga supposedly mga Kristiyano. So meron po akong isang disipulo na pag-usapan namin, na paghandaan namin, na pag pumunta siya sa bansang ito, siya ay magsisimula ng ating simbahan.
Ngunit may nakilala siyang Pilipina doon sa bansang pinuntahan niya at inakit siya papunta doon sa simbahan kung saan umaaten ang Pilipinang ito. At kapag sinuri po natin yung doktrina, yung tinuturo ng simbahang ito, marami po tayong makikitang inconsistencies with the Word of God. Ang pakiwari ko nga po, marahil dahil itong Pilipina na nang akit sa kanya patungo sa simbahan na to, malamang po ganun din po ang kanyang pangako sa Panginoon bago siya sumampa sa bansang yaon. Pagsisilbihan kita, maaari nangako siya sa kanyang pastor na iniwan sa Pilipinas na um, we will start a church uh, that we have taken from the Philippines and bring it here to this nation. And so, napaka-attractive. Kasi nung mensahe nitong Pilipinang ito sa kanya, ah, the universality of church principle. So, binasag po ng Pilipinang ito na nang-akit sa kanya yung doctrine ng predestination, yung doctrine ng calling and gifting. Bakit po naging kaakit-akit ang mensahe ng Pilipinang ito? Para malinlang yung alagaan natin na dapat magtatayo ng SNJ sa bansang yun. Wala kang dapat gawin. Wala kang responsibilidad sa iyong simbahan at sa iyong pastor. Ang mga pangakong binitawan mo ay walang bisa dahil meron tayong tinatawag na universality of church principle, not even a doctrine. And so, ang nangyari po dito sa alaga natin, nagpaakit, dahil napakadali nga naman nun. Ang hirap magtayo ng simbahan, ang hirap magdisipulo. Ang hirap na pumunta sa isang bansa na wala kang kilala, na umpisahan mo ang gawain ng Panginoon. Napakahirap. At syempre, ang pinili niya, yung pinakamadaling paraan. Pag tinignan natin po ang kanyang buhay, siya ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi. Kasi yung kanyang simbahan na pinuntahan ay nasangkot po sa mga hindi magagandang gawain. Kaya po, yun po ang ebidensya ng isang simbahan na maaring napakaganda, napakagara sa labas. Ngunit tinuturuan ang mga tao na maging loyal sa simbahan, maging loyal sa leadership, at talikuran ang calling and gifting nila na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang buhay. At ayaw po ng Panginoon na tayo ay malinlang. Kaya mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ngayon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita sa oras na ito. Pwede mong tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. At simple lang ang gagawin mo. Hallelujah. Napakasimple lang para matanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. 3 steps. Habang ikaw ay nakayuko at nananalangin ng tahimik, ang nais kong gawin mo ayon sa kalooban ng Panginoon ay hingi ng tawad ang lahat ng iyong kasalanang naaalala. Hallelujah. Ikalawa, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay. At siya yung vine na sinasabi sa John 15. He is the vine and we are the branches. Apart from Him, we can not do anything fruitful according to the Word of God. Ikatlo at ang pinaka-importanting step para maging anak ka ng Diyos at maging mabunga ka sa iyong buhay, kailangan mong ulitin ang panalangin ito, ngunit iako mo na tila sa iyo itong panalangin na ito. Hallelujah. This is very important. Repeat after me this prayer, verbally dapat. Because the Bible says that if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, we will be saved. So pray this prayer. Repeat after me. Jesus, aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Ikaw po ang mamuno sa lahat ng aking desisyon. Nagpapasakop po ako sa iyo.
Tulungan niyo po akong maging mabunga ayon sa kalooban. Amen. Amen. Pwede kang dumilat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo ang ebidensya ng pagiging mabunga mo. Babasa ka ng salita ng Diyos, sinusunod mo ito, nananalangin ka, at sumama ka sa isang simbahan na makakatulong sa paglago mo, katulad ng simbahan natin. Malamang ikaw ay totoong nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At kapag namatay ka sa iyong katawang lupa, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit. Nais ko pong ipanalangin ng ating mga kapatiran na tila walang bunga. Na tila na nagwi-wither yung kanilang spiritual lives o di kaya totally spiritually dead in terms of their productivity and purpose. Ang hiling ko lang sa iyo, kapatid, kung ikaw ito, lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad at tanggapin mo ang kanyang grasya para ikaw ay makabalik sa koneksyon mo sa Kanya at magsimulang maging mabunga. Hallelujah. Manalangin ka for the next 1 or 2 minutes and then we will pray together afterwards. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa, Diyos ng pagbabago. Dalahin ko po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatirang nanalangin, dumulog na nais po nilang maging mabunga muli. Igawad niyo po sa kanila ang panalangin nila. At sa mga kapatiran na nakarinig ng mensaheng ito, ngunit nagmatigas o nagmamatigas pa rin, Panginoong Ama, at kitang-kita naman ang resulta ng kanilang pamumuhay ay walang kabunga-bunga. Dalahin ko po, Panginoon, na sila ay maging mapagkumbaba. Kung kailangan po nilang mahirapan, kung kailangan po nilang masaktan, kayo po, Panginoon, ang gagawa ng paraan upang, Panginoon, sila ay bumalik sa iyong kalooban. At sa mga kapatiran ko na mumunga, pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng mas malalago pang bunga. Hayaan niyo, Panginoon, na ang buhay nila ay maging inspirasyon. Sila ay, Panginoon, maging matamis at magarang alay sa iyong presensya. Naway sila, Panginoon, ay magbunga ng mga taong ligtas, mga disipulong tapat at namumunga, at higit doon, hayaan niyo po, Panginoon, ang kanilang bibig ay punong-puno ng papuri, pasalamat, at ang kapangyarihan ng kanilang panalangin ay buo at ganap sa araw-araw nilang gawain. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah. Maraming salamat for joining us today. Sa mga kasama namin sa Zoom, please do stay for a while. We will have a short fellowship. At sa mga kasama po namin sa social media platforms that we have, live streaming this or those who are going to watch on demand, if you have accepted Christ as Lord and Savior, we are here. Nandito po kami. Reach out to us. Pop a message and then we will contact you. Hayaan niyo po na lumago tayo, maging mabunga tayo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. At syempre pa, sa mga kapatiran na naghahanap ng simbahan, marahil hindi na kayo nagsisimba, maari po kayo mag-join with us. So, may the Lord bless you and keep you. May you be part of our virtual evangelist network. I-share niyo po ang salita ng Diyos sa mga friends and families or even people na acquaintances but you know will benefit from the Word of God. God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. Until next Sunday.